We are very thankful of Chinese Coast Guard. We are very thankful. China Coast Guard, thank you! Tanggal ang yabang ng hinayupak na Taryela. Putik talagang isang malaking sampal ho ito kay bungit, gibo at sa mayabang na Taryela ang ginawang kabayanihan ng Chinese Coast Guard. Nako, mga 15 lang naman ng mga Pinoy seafarers ang iniligtas po ng Chinese Coast Guard. Talagang pahiya po ng malaki. Si Bangag dito, kasama yung atakdog niyang si Taryela, pati si Gibo. O ano na, mukhang hindi umubra ang mga propaganda ng Pilipinas laban sa inchik na di umano'y bully ang China. O sasabihin na naman tayo, pro-China, anak kayo ng kagwag Kasi nga hindi naman nating kalaban itong inchik Bakit ba tinuturing kalaban ni Taryela, Gibo at ni Bangag? Mga hunyango kayo, yung mga gamit ninyo made in China din Hindi po maganda kasi na pinagtatakpan pa natin itong kabayanihan po ng mga kaibigan nating mga inchik sa mga Pinoy seafarers. Mantakin mo, iniligtas talaga ng Chinese Coast Guard ang mga kababayan nating mga Pilipino na lumubog ang kanilang mga kanilang cargo vessels diyan sa West Philippine Sea sa may Scarborough. So ngayon sino po ang nagligtas? Di mga inchik. So anong sasabihin mo? Paano mo sasabihin na mga bully itong mga Chinese? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para updated po kayo lagi at baka siyempre pa-subscribe na rin po. At salamat din po sa pagsuporta sa Berada Agila. Mamaya live po tayo alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes po iyan. Idamay nyo na po ang pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Pag-usapan po natin itong kabayanihan ng Philippine Coast Guard po. Hindi pala bayani itong mga animal. Chinese Coast Guard. Kasi nga, alam naman natin, agresibo itong si Taryela, Gibo, ng parang trastukan ng yung nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas Wala na doon yung direksyon na gustong makipagkaibigan tayo sa inchik. Talagang pag tiningnan nyo po yung mga pahayag, yung mga hakbang ng ating bansa, foreign policy, parang itinuturing na po nilang kalaban ang China. Na hindi nga po yan maganda sa ating ekonomiya. Dahil ang China, isa sa pinakamalaking bansa na maganda po ang merkado. Kung gusto mo pong yumaman at maganda ang takbo ng ating bansa at ekonomiya, kailangan mo lang dumikit sa China Ito po yung nangyari sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte na talagang binagsakan tayo ng napakaraming proyekto, suporta, mga tulay, niregaluhan pa tayo. Pati yung isa pang tulay doon sa Davao, ilang tulay na inangkin ng Bangag admin na proyekto naman din ng China. Sayang lang yung ugnayan na yun dahil nung panahon ni Pinoy, talagang nasira po ang relasyon ng China at ang Pilipinas. Pero natahi po yan sa pagdating ni former President Duterte at naging kaibigan natin talaga ang China. Pero ngayon, pagdating naman ni Bangag, lalong bangag talaga, wala na, nagiging malayo na yung relasyon natin sa China. Kaya pa kaya ito hilutin? May mangyayari pa kayang magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Alam mo lalala pa ito dahil maraming mga smear campaign itong gobyernong nakangiwi ang pangalaban sa China. Kaya ngayon, bago natin ipalabas yung kabayanihan po ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pinoy seafarers,
nagpalabas po itong si Tariela ng smear campaign laban sa China. Hindi lang po hindi China, talagang direkta kay President Xi Jinping. Pinalagan po yan ng China. Ito na ho ang mahirap ngayon kasi itong si Tariela masyadong taklisa. Wala na rin sa ayos, bira na rin ang bira kung ano nang ginagawa, anak ka ng kagwang. Basta lang, yun naman trabaho niya. Dakdak ng dakdak, atake ng atake. So ngayon tayo namang mga political vloggers, pag nasisita natin tong hinayupak na ito, sasabihin tayo, pro-China tayo, mga bayad tayo ng inchik. Again kami dito sa Bisdak Pilipinas, hindi po kami binayaran ng China Hindi po kami mga trolls ng China, kami po ay para sa bayan. Pro-Philippines tayo, pro-China tayo, para tayo sa kapayapaan ang problema nga yung nasa gobyerno ngayon, mukhang gusto po talaga ng away at gusto po talaga ng digmaan. Ewan ko, yan ba ang utos ni Bangag na walang nagawa sa Pilipinas? Malapit na matapos termino, anak ng kamote. Pakinggan po natin ito. Hindi kailanman yuyuko ang Pilipinas sa anumang agresyon o pambubuli ng Beijing. Yan ang pahayag ng Department of National Defense matapos ang pagmapanta ng isang Chinese Foreign Ministry spokesperson. Ayon naman sa National Security Council, dapat idaan sa diplomasya ang anumang sigalot at hindi dapat mauwi sa pananakot. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Patuloy ang girian sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Kagabi, naglabas ng pahayag ang Department of National Defense na mariing kinukundina ang umano'y word of advice na nagmula kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun. Sa pahayag ni Go, binalaan niya ang ilang individual sa Pilipinas na tumigil umano sa mga provocation at iginiit na kung hindi ito masusunod, magbabayad sila ng kaukulang halaga. Patay. Bilang tugon, sinabi ni DND spokesperson Arsenio Andolong na hindi matatakot ang kanilang hanay sa anumang opisyal ng People's Republic of China, paging sila man ay nasa sariling teritoryo o narito bilang panauhin ng bansa. Matatandaang nagsimula ang heated exchanges nang sitahin ng Chinese Embassy si PCG spokesperson Jay Tariela ukol sa isang social media post na di umano'y naglalaman ng caricature ni Ayan, putang inang smear campaign na yan Wala talagang gulo yung gusto ng gobyernong Bangag Bangag nga Paano lulong na sa pulburon kaya wala na pong ginagawang hindi maganda kundi gulo lang. Kung sasabihin ni Bangag na digmaan tayo dahil Bangag wala, digmaan talaga Matino ba yan? Putang ina, opisyal ka ng gobyerno, Philippine Coast Guard kumador ka. Maglabas ka ng ganyan, smear campaign laban sa presidente ng ng China. Di lalo mong pilalala yung sigalot dyan. Ang tatapang, akala mo hindi daw papasindak. Putang ina nyo. Hindi nga ho ninyo kayang banggain yung mga kurakot sa gobyerno, China pa. Hindi nga ho ninyo kayang ipakulong si Martin Romualdez, China pa. Babanggain, gigibain nyo, ulul. Wala, masyado ng wala na sa ayos tong mga animal na to Wala na kumbaga hindi na matino. Yung direksyon ng foreign policy, hindi na nila alam. Yung ginagawa ko nila, basta bira lang ng bira. Pag ang China gumanti sa atin, pag ang China mapuno dahil sa katigasan at kayabangan ng ulo ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na si Tariela, kaya natin saluhin yung mga misil nila. Alam mo, hindi dapat dyan dinadala sa mga smear campaign na yan Kailangan mong makipag-usap dito sa mga inchik. May presidente naman tayo Di ba kaya ni Bangag makipag-usap sa presidente ng China? Sa bagay kasi, kaibigan ni Tatay Digong ang inchik, kaya ngayon kinalaban din ng animal. Putang inang mga galis sa inyong mga balat, mga inggit sa inyong mga balat, tanggalin po ninyo yan. Mga
insecurities sa inyong mga balat, tanggalin po ninyo yan. Hindi po maganda yan sa ating bansa, mga hunghang. Kaibigan ninyo. Pakalaking bansa, wala pa namang inaagaw na teritoryo natin. Wala naman talaga. Dagat ng pinagagawan mo, tanga nyo. Sige, sa inyo na lang yung dagat. Yun lang naman yun eh. Mag-ano na lang tayo. Huminahon ba? Hindi yung yabang-yabangan mo. Oh, wala ka namang ipagmamayabang. Ikaw, Tariela, kaya mo bang sumalo ng misil? Sana kung sa ilong mo yan, sasabog yung misil, buang ka. Pero hindi yan maganda. Talagang init po yung ano dyan, mga inchik. Okay lang mo sana kung maglalabas ng ganyan, hindi official ng gobyerno, mga bulager lang. Galing kay Tariela eh. Kaya talagang, naku, mukhang magbabayad kayo. Naku, ayaw tumigil. Talaga to. Chinese President Xi Jinping. Pero para kay Tariela, deflection lamang daw ito ng China upang ilayo ang atensyon sa mga iligal na aksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isa pang pahayag, sinabi rin ni Tariela na hindi umano kayang i-intimidate ng China ang bansa sa pamamagitan ng pananakot, lalo na sa isang public servant dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Katotohanan ba yung smear campaign? Utang yaba mong ilong ka, gago. Para kang si Popeye. Intimidation. Tanungin nga ho natin, mga sarili natin, kaya ba talaga natin ang China sa digmaan? Ang sagot hindi eh. Anong gagawin natin? Sasabihin mo na naman, naninindak. Putak, ikaw nag-umpisa eh. Nagpalabas ka ng hindi magandang post dyan sa social media. Binanatan mo mismo presidente ng China eh. Nabayani yan sa kanila. Binalahura mo, patay ka dyan. Talagang pagbayaran mo yan. Okay, sana kung kayo lang. Madadamay nga ang buong Pilipinas sa kalukuhan at kagaguhan po ng bangag admin na to. Hindi pa tayo handa sa digmaan. Ekonomiya nga natin bagsak na bagsak dahil sa mga kawatan tapos digmaan pa. Kailangan mo lang dito, Tariela, huminahon. Kailangan dahan-dahan kayo sa mga pahayag ninyo dahil gobyerno kayo. Bawat lumalabas sa bunganga ninyo, nagre-representa sa Pilipinas kasi ikaw yung spokesperson, di ba, pinagyayabang mo? What if mapuno ang China sa kalukuhan kayabangan ninyo? May ibubuga ka ba? Anong ibubuga mo? Pulburon? Ulol, ayaw daw pasindak. Dapat din daw simulang irespeto ng China ang 2016 arbitral ruling, pag-withdraw sa umano'y illegally occupied reclaimed islands at tigilan ang pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ani Tariela, hindi provocation ang transparency sa sitwasyon sa West Philippine Sea, kundi paghahayag lang ng katotohanan sa kung sino ang bully at agresor. Muli itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing ilang ulit na umanong nagsinungaling si Tariela. Correct. Dagdag ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, hindi umano naghahanap ng gulo ang China, pero hindi rin umano takot ito sakaling magkaroon man ng mas matinding away sa pagitan ng dalawang bansa. Yun Magpapatuloy rin daw sa pagsisiwalat ng katotohanan at paglaban sa anumang uri ng anti smear campaign laban sa China. Sa isang pahayag, tila pinuna rin ng National Security Council ang tila sunod-sunod na pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay spokesperson Cornelio Valencia, undiplomatic and uncalled for ang umano'y recent pattern of public statements ng ahensya. Dapat din umanong idaan sa established diplomatic channels ang mga hindi pagkakaunawaan kaysa maglabas ng public statements na layong manakot o magpatahimik sa mga opisyal ng pamahalaan. Dagdag ng NSC, ang patuloy na hindi pagsunod ng China sa 2016 arbitral ruling at ang umano'y reinterpretation nito sa international law ang ugat ng tensyon sa West Philippine Sea. Magpapatuloy rin umano ang bansa sa pagpapanawagan ng soberanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan at grounded sa international law. Yung 2016 arbitral ruling pa rin yung ipinaglalaban nila. Sino ba ang nagdesisyon? Hindi nyo kasi sinama yung China dyan eh. Hindi mga kano man lang ang nagsabi ng ganyan, dapat mga kano yung magpapaalis sa China.
Yan ang maliwanag dyan. Di ba nanalo tayo? Sige, sabihin na natin nanalo sa arbitral ruling. Sino nagsabi? Di ba United Nations sa UNCLOS ba yan? Hindi dapat sila nagpadala ng mga military galing sa UN at pinalayas ang China. Ginawa ba nila yun? Hindi. Alangan naman tayo magpaalis. Kaya ba natin yung China? Ayan tayo. Yan ang malaking problema. Kaya anong gagawin mo? Kung hindi mo kayang paalisin ng China, kausapin mo na lang. Makipagkasundo na lang ho tayo. Ano ba ang gusto nila at ano ba ang gusto natin? Para matapos na yan at kaibiganin na lang yung China. Yung tipong hindi ka talo. Hindi rin talo yung China, pareho win-win. Magkaroon tayo ng win-win solution. Yung problema ng mga gago, itong inhayupak ng mga opisyal ng gobyerno, ang yayabang eh. Akala mo maibubuga tayo, wala nga eh. Talagang tama yung balita. Talagang kaya po tayo digmay ng China. Yan yung, pinaka fact check yan eh. Ngayon, tingnan mo yung lumalabas ngayon. Nagpapalabas kayo ng smear campaign laban sa presidente ng mga incheck. Sinagot kayo na magbabayad kayo sa ginagawa ho ninyong paninira sa amin. So ngayon, ang sagot ng Pilipinas, feeling biktima tayo. Feeling biktima itong mga animal na ito, mga opisyal ng gobyerno. Kayo nag-umpisa. Gumante ang China, mangyak-ngyak kayo. Putang ina talaga naman itong mga opisyal ng gobyerno, no? Pareho lang talaga sa mga utak nila. Sila yung feeling biktima ngayon. Sinagot kayo ng incheck eh. Laban sa mga smear campaign ni Tariela. So ngayon, feeling biktima tayo, putang. Nakakaputa talaga. Ay, yung mga nayupak kayo, wala na sa ayos eh. So ngayon, paano ho ito? Yung pinapalabas ninyo na bully ang China, pinapalabas ninyo nang gigipit yung China, pero hindi po yan yung lumalabas talaga eh. Ang ugali ng China ay tinuturi tayong kaibigan. Kaya gaya po nito, basahin ko lang yung balitang ito. Isang malaking sampal ho kay Bangag, Tariela at Gibo ho ito. Oh, di ba? Ang sabi bumuhos ang luha, talagang bumuhos po ang luha eh. Hindi napigilang maiyak ng mga Pilipinong sakay ng lumubog na cargo vessel matapos silang sagipin ng Chinese Coast Guard noong Biyernes, January 23. Putang ina. May kabuuang 21 miyembro ng crew ang nasabing cargo vessels. 2 sa 17 na sinagip ay nakumpirmang patay habang 4 pa ang nawawala. Tingnan mo. Nasagip ng Chinese Coast Guard. Ngayon, tingnan. Ito simple lang. Simpleng logic. Kung kalaban natin ang China, bakit ba sinasagip nila itong mga Filipino seafarers? Kung kalaban kong bully ang China, bakit kailangan po nilang i-rescue ang kalahi natin dyan sa Scarborough na lumubog yung kanilang barko? Sagutin mo, anak kang hinayupak kang papay ka. Hindi nga. Kayo, mga bubunistang tanganista, mga pinklawan, dilawan. Sige. Sagutin nyo yung isang malaking katanungan eh. Kasi pinapalabas ninyo, bully ang China, kalaban ng China, nanggigipit ang China, pero bakit ito po lumalabas ngayon na ang China pa ho ang nagligtas sa kababayan nating mga seaman sa lumubog na cargo vessel? Kasi kung ako kalaban ninyo, putang ina nyo, lumubog kayo, mamatay kayo dyan. Hindi ko kayo i-rescue. Wala kaming pakialam. Kung talagang totoo yung mga sinasabi mong bully Tariela. Panoorin natin itong bidyong ito. Ito dokumentaryo to ng merong isang
vlogger ng China. Panoorin natin. Look at this. The China Coast Guard is rescuing Filipino sailors and treating their injuries. On January 23rd, a foreign cargo vessel capsized near China's Huangyan Island with 21 Filipino crew members on board. The PLA Southern Theater Command is also sending military aircraft to conduct continuous search operations over the accident area. 17 people have been rescued, of whom 2 sadly lost their lives, and 1 remains under emergency treatment. Real footage, real actions, all the rumors about harassment, completely false. Tingnan mo. Yung mga pinapalabas mong tarila na nangaharas ang inchik, completely false. Hindi ba ito ay malaking sampal kaliwat kanan kay Bangag, Tarila at kay Gibo? Na sinasabi ho ninyo bully ang inchik. Sinasabi po ninyo nang haras ang inchik. Parang ang layo ho talaga eh. Sa nangyayari ngayon eh. Mantakin mo yan, niligtas, may mga aircraft ang pinapadala para maligtas itong mga Pilipino. Isang malaking kahiyan. Isang malaking sampal. Kaliwat kanan ito kay Bangag, Gibo at Tarila. Hindi nyo po yan maitanggi na ang puso ng inchik ay hindi mapangapi. Ang puso ng inchik ay palakaibigan. Ang inchik ay hindi natin kaaway. Ang inchik ay hindi bully. Sila'y tagapagligtas ng mga Pilipino ngayon. Sila'y bayani ng mga Pilipino ngayon. Putang ina, ito yung mahirap ngayon. No? Paano kaya ireribat ng mga tanga ito? Na yung tinuturin ninyong kalaban, tinuturin ninyong bully, tinuturin ninyong nang-aapi, nanggigipit, ngayon, naging bayani pa ng mga Filipino seafarers. Nakaligtas pa sa kapahamakan ang mga Pilipino. At ako, panigurado ho ako, na ang pamilya ng mga Pilipinong ito ay magpapasalamat ho ng todo-todo sa China. Putang ina, mahal sa buhay ho nila. Iniligtas ng inchik. Dapat itong inchik parangalan, pasalamatan ng todo ng gobyernong nakatabingi ang tanga. Dahil mas may nagawa pa at naging bayani pa sa mga Pilipino. Pero kayong mga kawatan kayo sa gobyerno, anak kayo ng kagwang, limas ng limas sa kaban ng bayan kayo. Mahiya naman kayo. O ito, panoorin natin, yung mangyak-yak na mga Pilipino. Mga Pilipino seafarers. Dahil niligtas po sila ng China. O, ito na. Iyak ang animal na Bangag, Tarila at Gibo dito. Anong gagawin natin? Panoorin ho natin itong video na talagang maging napaka-emotional ho nila. Hindi ka magiging emotional. Hindi mo akalain, mabubuhay pa sila. Hindi nila akalain, yung sinasabi ni Tarila, Gibo, Bangag, nabuli ang China, nanggigipit, sila pa ang nagligtas. Ito ay pangalawang buhay po ito. Dapat parangalan ng gobyernong Bangag ang Chinese Coast Guard. Tangina, laki ng utang na loob natin dito para sa akin. 15 buhay po ang iniligtas ng China. Kung sa panahon ni Pinoy, nakapatay tayo ng inchik, pero ngayon ang inchik nakaligtas ng Pilipino. 15. May nawala pa, hinahanap pa. Ewan ko kung may nagawa ang Pilipinas dito. Panoorin po natin ang isang madamdamin at papasalamat ng mga Pinoy seafarers sa pagligtas po ng Chinese sa kanila. Narito po, Tarila.
Kapitan na kamusta? Si third engineer, wala ko pumakuha ko na sa mukha na, sir. Pinahulog pa na ulit. Wala pa, sir? Si Denmark, si Denmark kuya sa pihak. Si Uno sa pihak man nga barko na na-recover Okay, si Uno, si Jan Okay, Jan. si Uno. Jan Jan. Si Jan Jan, hindi ko pa na-kwanjit. Hindi ko pa magmanitaan. Nakikita ko to daan, sir. Yan, mga pagtalo niya dito sa diretso sa ano. Pero ako Kamu sa lepra, pre? apat Ito kami, pre. Mihido, ay yun. Ako tamang friends na, sir. Dalawa, sir. Sabay sila dalawa. Sama ko. Patay nila doon. Ako lang natira. Patay na si Bertudaso. Si Ulara. Buhay ang leono na upo si Jan Jan. Si Jan Mark, hindi ko nakita. Ako nakatingin sa iyo. Hindi kami nag-iwalay na ibimili. Pasalamat kita sa ilas. We are very thankful of Chinese Coast Guard. We are very thankful. China Coast Guard! Thank you! Thank you very much! Thank you for your help. Putang ina, tumayo balahibo ko. No? Iyak ng Pilipino seafarer. Kaya kayo, mga animal kayo, mga tanganistang bubunista, itigil na po din yung paninira sa China. Panahon na siguro natin kaibiganin ng todo natin o ito. Narinig nyo yan? Mangiyak-ngiyak ko sila. Dahil pangalawang buhay nila yan. Thank you, Chinese Coast Guard. Putang ina. Imbis sa Philippine Coast Guard, no, dapat ang mag-rescue sa kanila. Sino ang nag-rescue? Yung China. Na tinuturing kalaban ni Tarila, Gibu at ni Bangag. Putang ina, mahiya kayo sa mga ilong ninyo. Mahiya kayo sa mga panga ninyong nakangiwi. Di ba ito sampal kay Gibu, Tarila at kay Bangag? Sampal po ito. Kaliwat kanan. Di nyo po ito may tanggi. Nang mga inchik ay bayani na ngayon ng mga Pilipino. 15 ho ang iniligtas. 2 nasawi. So may 4 pang hahanapin, i-rescue. May ginawa bang Pilipinas? Kung teritoryo natin yan, bakit wala kayo dun? Saan kayo? Mga animal kayo. O Tariela, nasan ka? Ang yayabang ng ilong mo. Hindi po ako pro-China. Pro-Pilipinas po ako. Kailangan po natin kaibiganin itong mga inchik. Kailangan natin suklian yung kanilang kabayanihan. O mas mabayani pa ngayon ang inchik kaysa kay Bangag na mga kawatan kayo, mga hayupa kayo. Niligtas po 15 po ito. So baliwalain ba ho natin ho ito? Kalaban pa rin ba ang tingin natin sa mga inchik? Bully pa rin ba ang tingin natin sa mga inchik? Mga manggigipit pa rin ba ang tingin natin sa mga inchik? Mga angkin pa ba ng teritoryo ang tingin natin sa mga inchik? Putang ina, tigil nyo na yun. Ito ay bayani po sila para sa akin. Kaya itong mga smear campaign mo, Tariela, itigil nyo yan. Kasi kung kalaban itong China, putang ina, dapat hinayaan na silang mamatay lahat diyan sa karagatan ng Scarborough Shoal. Hindi na po sila iniligtas. Yan o. Kasakay pa po sila sa Chinese Coast Guard. Anong sabi ng isa? Kailangan natin pasalamatan ang Chinese Coast Guard. Kailangan talaga. Hindi, kung mayroon pang pinakamataas na parangal para po dito sa Chinese Coast Guard na pwedeng igawad ng ating bansa, animal, igawad yun na yan. Yan ang pinaka-the best na gawin. Buhay po yan ng mga Pilipino.
Bawat isang buhay ng Pilipinong mahalaga. Ito 15 po ang sinalbang buhay ng mga Chinese sa ating mga kababayan. Ang pamilya ng mga yan, panigurado tuwang-tuwa po sa pag-rescue ho ng mga inchik sa mga Filipino seafarers. Siguro naman, oras na mabago natin ang pagtingin natin sa mga inchik. Nakagagawan at kasinungalingan ang pinanggagawa ni Tariela. So paano na yan? Kalaban pa rin ba? Naniniwala pa rin ba kayo sa mga black propaganda? Ismer kampi ni Tariela at ni Gibong Kalbo? Last niya. Sabihin nyo naman, pro-China kami. O tangina, pati ba naman ito, hindi natin pasalamatan? Pasalamatan po natin. Gawin nating bayani sila dahil bayani naman talaga. Oh. Di ba bayani? O tanga nyo. Pag hindi niyo sabing bayani ho ito. Utang na. Meron tayong utang na loob. Yan ang maliwanag. Ito ay malaking utang na loob ng bansang Pilipinas sa China. 15 buhay ng Pilipino ang iniligtas ng mga inchik. Sige nga. Paano tayo makakabawi? Yung pasasalamat hindi enough. Kailangan mo gawaran talaga sila. Respetuhin mo sila. I-appreciate mo, i-acknowledge mo. Respetuhin mo, gawaran mo yung kabayanihan nila. Meron bang inalabas na statement na pasasalamat si Bangag? Putang ina, wala. Kailan nangyari to? 23 pa? Lunes na ngayon, 3 days na. Bago simula nangyari ho ito. Alam mo, kinain po ni Tariela ang kanyang kayabangan dito. Sampal ito kay Bangag ng kaliwat kanan. Wala, napilitan siya magpasasalamat. Pero bumabanat pa rin. Ang tanga nga. O eto, pasalamat siya dito. Philippine Coast Guard, walang nagawa. Kininam, o tingnan mo. Makakausap natin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang gabi po, Commodore. Hello, magandang gabi at magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay. Commodore, kukumustahin ko muna yung search and rescue operation ng PCG sa bahagi ng Scarborough Shoal. May 4 pa tayong hinahanap. Tingnan mo. Well, ang Philippine Coast Guard ay tinanggap na yung mga na-rescue ng Chinese Coast Guard at ang Philippine Coast Guard 9701, BRP Teresa Magbanua, na ang may lulan nito mga na-rescue na Filipino seafarer. Tinanggap mo na buang ka? Nakala ko ba kalaban? Putang ina talaga naman. Nakala ko ba bully, sabi nyo? Tinanggap nyo pala ang na-rescue ng Chinese Coast Guard. Tapos ano ngayon? Kalaban pa rin ang China? Bully pa rin ang China? Ilong Ranger. Inumin, oh. Okay. So may initial report na ho ba kayo kung anong nangyari dyan sa MV Devon Bay? It's up to the PCG spokesperson, Captain Noemi Cayabyab, to release the details of the search and rescue. Okay, but hindi. Ibig sabihin ho, may nangyari ba dito sa barko na aksidente, nasiraan, nabangga? Yun nga, sir, My concern is West Philippine Sea Okay, concern. we understand, sir. Okay. Captain Noemi Cayabyab is for the Philippine Coast Guard operation. Ay, putang ina. So baka sasabihin na naman, yung binangga ng China, ay puta talaga naman, oh. Sinadya ng China yan, palubugin. Tinamaan ng misil. Jesus ko, Ginoo. Ano bang nangyari itong mga animal? O yan na naman tayo. Gumawa na ng kabayanihan. Itong incheck. Tapos anong sukli natin? Mag-iisip na naman tayo ng masama. Sasabihin mo na naman, binangga yan, imbestigahan namin, hindi pwede yan. Ba't lumubog? At ang tanga naman. Kaya yung 15 magsalita dyan, yung nabuhay na 15. Sila po ang magsasabi bakit sila lumubog. Baka isisi nyo naman sa mga incheck. Tangina na talaga to, kawalang Hey, ang gigilaw sa'yo.
Kaya tuloy oh. Okay, anyway, ang Chinese Coast Guard ang nag-rescue po dun sa mga survivors. Sabi nyo nga po ay na-turn over na sa Philippine Coast Guard, ano? At yung report po ng PCG, nasa 35 nautical miles ang layo nila sa incident site. Kaya sila yung unang nakaresponde doon. Ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo? Well, para sa akin, no, of course, I would like to thank the Chinese Coast Guard because obviously they carried out a humanitarian mission. They saved lives. The-rescue nila ang ating mga kababayang Pilipino. And I would hope no, na this kind of Coast Guard norm will be maintained by the Chinese Coast Guard. Tanga mo! Kala ko ba galit ka sa China? Putang ina, panindigan mong galit mo, hinayupa ka? Kung ngayon, pasalamat ka. Hanggang dyan lang ba? Hindi enough yan. 15 yan, buang ka. Humingi ka ng tawad sa paninira mo sa mga inchik. Humingi ka ng tawad sa mga smear campaign mo kay President Xi Jinping. Putang ina, smear campaign ka. Pero anong sukli ng China sa atin? Kabayanihan. Niligtas 15. Tinurn over sa inyo. Wala kayong kapagod-pagod. Hindi reason yun na sinasabi mo na mas nauna pa ang China makapagligtas kasi nga mas malapit po ang China sa nangyayari. Tanga mo. Malayo man o malapit yan, kung ikaw meron kang tawag dyan, concern sa mga Filipino seafarers at kung gusto mong magrisko, putang ina, makarescue ka kasi kababayan natin. Eh yung inject din naman natin yung kalahi eh. Inaway-away nyo nga eh. Sila pa ho ang nakaunang nag-rescue. O ano kayo? Putang ina, na flood control din ba ang budget dyan sa Philippine Coast Guard? Bagay, mga mukhang mga kurakot. Ako sa akin, hindi enough yung pasasalamat ni Tariela. Isang kaplastikan po yan. Kailangan po ninyo gawaran ng kabayanihan. Patawag nyo yung mga Chinese dyan. Philippine Coast Guard na nag-rescue. Bigyan natin ng award dito sa Pilipinas. Papuntahin po natin sila. Mga ulul. That their presence, not just in the West Philippine Sea, but the entire South China Sea or any other parts of the world, would not be used to harass or intimidate ordinary fishermen. Okay, kumbaga, pwede naman palang ganun ang maging interaction. Yes, we are hopeful, no, na the Chinese Coast Guard will no longer harass and bully, and of course to carry out illegal maritime law enforcement within our own exclusive. Tanga mo! Bully na naman, haras na naman. Pabalik-balik ka naman, putang ina mo. Putang, gumawa na ng kabayanihan. Sasabihin mo na naman, hopefully, hindi na po mambubuli, mangharas ang Chinese Coast Guard. Tanga mo, ikaw lang may gumagawa ng issue yan. Sarili mo yan, sa bunganga mo lang yan. Pero yung ebidensya may harassment, putang ina, wala. Ang lumalabas tayo ng haras eh. Tayo nang bubuli. Kasi kung bully ito, sinuklian ka na nga eh. Di ba ho? Sinuklian ka na ng kabayanihan. Niligtas yung 15. Ano bang, hoy, barangin kita. Sarap pusindihan ng kandilang itim. Utang ina, walang mga utang na loob. Lahi talaga ni Bangag, walang mga utang na loob. Naniwala talaga ako sinabi ni Tatay Digong. Kung ano yung leader, ganun talaga yung sa baba. Di ba sa panahon ni Tatay Digong, tapang ng leader? Tapang ni Tatay Digong. Lahat nahawaan ng katapangan. Ayaw ng kurakot, lahat ayaw ng kurakot. Pero ngayon, iba. Kung traidor yung leader, walang utang na loob. Lahat din walang utang na loob traidor. Utang ina ito, naligtas na, ayaw mo pang pasalamatan ng all out. Mag-all out kayo, magpasalamat kayo, huwag yung plastikan lang. Kasi bumabalik ka na naman, sana ito na nga. Pwede na nga gawin ng ganon. So, ibig sabihin, kaya pong makipag-usap natin sa China. Ang China, gusto makipag-usap sa atin. Ang problema, kayong mga ilong ranger. Utang ina ninyo. Oh. Inanunsyo po kamakailan ng Pangulo na may bagong tuklas na gas field sa bahagi ng Malampaya. Wag na. Ayaw ko na dyan. Tanga mong Tariela ka. Di ba mga hunghang? Kaplastikan, pasasalamat ka na.
Eh, di tanggal yung yabang mo dito. Babalik ka pa rin doon sa naratibo mong bully ang China. Nangharas yung China. Putang ina, kung bully nga yung China, kung nangharas ang China, hindi hinaharas pa nila lalo yung Pinoy seafarers. Nagpasalamat na nga eh. Ang mga Pilipino eh. Nang todo, mangiyak-ngiyak sila. Dahil iniligtas sila ng Chinese Coast Guard. Kayong mga opisyal ng gobyerno na wala kayong nagawa, wala kayong na-rescue, putang ina, hinayaan yung mga Pilipino, kayo pa ang may lakas ng loob, magsabi na bully at ngaras ang China na sana matigil na. Ang tanga mo naman. Diba? Ganito na ba talaga tayong mga Pilipino? Sorry ha. Kasi ako, putang ina, isang kagaguhan po ito. Pagkatapos tayo ginawa ng kabutihan ng isang bansa, nagligtas ng 15 buhay, pero itong animal na taryela hindi pa rin tumitigil. Kahit nasampal na kayo baliktaran, hindi pa rin kayo tumitigil. Bumabalik pa rin kayo sa mga naratibo ninyo at mga smear campaign propaganda ninyo na bully ang China at nangharas ang China. Ako sa inyo, hindi po yan nakakabuti. Nagmistula kayong tanga at ugag dyan sa inyong mga pahayag. Dinadamay lang ninyo ang mga Pilipino sa kabangagan ninyo. Yan ang maliwanag dyan. Pero pag ikaw, seafarers ka, niligtas ka, putang ina, mangiyak-ngiyak ka talaga at magpapasalamat ka talaga. Kulang na lang sabihin ng mga Pinoy seafarers, anong gagawin namin para makaganti ng kabutihang ibinabahagi ho ninyo sa amin. Pero itong gobyernong bangag, ang kapal ng mga mukha, gumawa na nga ng kabutihan ang Chinese Coast Guard, sasabihin nyo pa rin bully at nangaharas ang China. Mga bangag na ba kayo? Napahiya ho kayo. Yan ang maliwanag. Dahil iba po ang naratiba ninyo sa mga nangyayari. Yung sinasabi mong bully ang China at nangaras ang China, iba po yung nasaksihan natin. Dahil ang China ay 100% bayani ng mga Pinoy seafarers na naligtas sa kamatayan. Period. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
tunog mo, may pag-asa.